Sa kumbento ng Santa Clara, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, tila langit na lamang ang nagpasyang magluksa para sa pusong may labis na pagdadalamhati ng dalagang si Maria Clara. Oh, Pinet! Misterios Dios! Otong nagutay, Amerikan! Kuya ko nun, Edorong Formavitor! Si Omnia Dolori Bosen Kanyere! Isang umaga, buwan ng Disyembre, mayroong barko ang nahihirapang tumawid sa paliko-likong Ilog Pasig. Ito ang Vapor Tabo na pupunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, Kapitan. Ano tila ba'y ang bagal ng takbo ng ating barko? Hindi ito buong tubig. Marahan po ang takbo sapagkat dadon tayo sa palayanan yan. Manyari mang walang matinong lawa rito sa Pilipinas. Napakadaling solusyonan ang suluring yan. Nakapagtataka ang walang nakaisip ng gantong solusyon, gayong napakadali lamang itong lunasan. May hindi kailangang gumamit ng salapi. Buksan ang bagong ilog sa pamamagitan ng paghukay ng isang kanal at sarahan na lamang ang dating lagusan ng Ilog Pasig. Ngunit, paano ang kwartang gugugulin at ang mga manggagawa? Gamitin ang mga bilanggo. Huwag bayaran ang kanilang pagtrabaho nang sa gayon ay makaminos ang pamahalaan. Kung hindi sapat, isama na rin ang matatanda at mga bata. Lahat ay pagalawin at utusan ng lahat na magdala ng kanilang sariling kasangkapan at pagkain. Ngunit, Ginoong Simon, ang iyong panukala ay maaaring magbunga lamang ng isang kaguluhan. Kaguluhan? Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Ang mahina ay mananatiling mahina at ang makapangyarihan ay mananatiling may katuwiran. Natitiyak kung hindi maghihimaksik ang pulong ito. Naghimagsik sila antes. Ang nangyari noon ay maaaring mangyari muli. Hindi. Ang nasabi ko na. At Padre Sibila, itigil niyo na ang pagsasalita ng Latin at mga kahangalan. Anong halaga niyong mapraile kung sisiklab ang paghimagsik ng bayang ito? Samantala, sa masikip na silong ng kubyerta ay ibang-iba ang mga manggagawa. Kamusta ang iyong mungkahin na magkaroon ng akademya ng wikang Latin? Batid ko ang isang yan ay mahirap sa katuparan. Matutuloy ko ito sapagkat hinihintay na lang namin ang permiso matapos kausapin ni Padre Irene ang Kapitan General. Niregaluhan namin ang pari ng 2 kabayong kastanyo at nangako siyang tutulong. Mainam, subalit saan kayo kukuha ng pondo? Sa ambagan po, maging aming mga guro ay hati sa Kastila at Pilipino. At ang pasilidad na iyong gagamitin? Sa mayamang si Macaraig po, ihahandog niya ang isa sa kaniyang mga bahay. Hindi na masama. Noong panahon namin kami nag-aaral ng wikang Latin. Dahil ang aming aklat ay naisulat dito. Nasa wikang Latin ang iyong aklat, subalit hindi naman itinuturo. Tunay ng masama ang panahon ito kaysa sa panahon ng ating mga magulang. Ayetes parentum pihorabes tulitnos, licores. May iba ako kaibigan. Ano pala ang palagay ng iyong tiyo kay Paulita? Ayun, sinermonan ako tungkol sa pag-asawa. Kako, wala naman siyang mapipinta sa aking sinta. Maganda, mayaman, bagamat isang ulila. Siyang tunay, si Paulita ay napakayaman, magiliw, marangal at walang kapintasan. Liban lamang sa isang bagay, ang kanyang matapobreng tiya na si Doña Victorina. Basilio, naririto ka pala. Kumusta naman kayo? Ginoong Simon, ayos lang po. Siya nga pala si Sagani, ang matalik kong kaibigan, mula sa kalapit na lalawigan. Kamusta ang probinsya? Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na iyon, lalo't pat walang namimiling mga alahas. Marahil ay mahihirap ang mga tao roon. Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Huwag kang magalit, binata. Wala akong nais iparating sa aking tinuran. Mabuti pa isama niyo na lang akong uminom ng serbesa. Hindi po kami umiinom ng alak. Mabuti ang serbesa sa katawan. Ika ni Padre Camora, kapansin-pansin ang kawalan ng siglan ng bayang ito dahil sa dami ng tubig na iniinom.
Sabihin niyo po kay Padre Camura na kung marahil ay tubig ang kanyang iniinom, ay wala siyang usap-usapang maririnig. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Maaari din ito makapuksa ng isang katauhan kapag nangindagat. Napakainam na yung kasagutan. Ngunit nangamba ako'y na baka pagtawanan lamang kayo ni Padre Camora at magtanong kung kailan magiging karagatan ang tubig. Magpuso ka yata ngayon, kaibigan. Hindi ko rin mawari, ngunit nakakatakot talaga ang isang yun. Panay ang siko ko sa iyo kanina. Hindi mo ba alam na siyang tinatawag na Cardinal Moreno? Pinumura siya kapag nakatalikod, ngunit pinupuri siya kapag nakaharap. Sa pagtaas muli na mag-aalahas na si Simon sa kubyerta, wala na ang bakas ng pagtatalo rito kanina. Nag-uumpukan ng mga pari at mahalagang tao sa lipunan habang may hawak na kupita. Naroroon din ang klerigong Indio na si Padre Florentino. Saan ba kayo nanggaling? Hindi niyo tuloy nakita ang pinakamagagandang bagay ng paglalakbay na ito. Marami na rin ako nakitang magagandang tanawin sa ilog, ngunit higit na kaakit-akit para sa akin ang pag-alala ng mga alamat. Alamat ba kamo? Abay marami dito yan sa Ilog Pasig. Sinimulang magkwento ng kapitan hanggang sa mapunta ang usapan kay Crisostomo Ibarra, nang ungkatin ito ng manunulat na si Benzay. Kapitan, alam niyo ba kung saan dako ng laban namatay ang isang Ibarra? O Navarra? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Ayon sa kwento, tumalon daw ito at sumisi ng malapit ng matugis. Sa tuwing inaakat nito ang ulo, ay pinag-uulanan siya ng bala. Sa dakong iyon, malapit sa pangpang, ang tubig ay nagkulay ng dugo. Gayon, ang bangkay niya ay... Kasama na ng kanyang palabistoring ama sa ilog na iyon. Ang isang pilibustero ay kay Limay hindi na narapat bigyan ng marangyang libing. Sa isang masukal at malawak na kagubatan ay nakatira si Tandang Selo at ang anak niyang si Cabezang Tales. Totoo po ba, Tay? Hindi sapat ang pera natin para sa aking pag-aaral? Pasensya na, Huli. Pangako sa susunod na taon, pag-aaralin kita sa Maynila. Saan ka pupunta, Itay? Tales, ba't ka magdadala ng tabak? Hindi ba't bawal yan? Kailangan ko lang po bantayan ang ating pinaghirapan. Umalis si Cabezang Tales dala ang isang tabak. Sa kanyang pagmamanman sa kanilang bukirin, nahuli siya ng mga gwardiya sibil at ipiniit sa kulungan. Ba't ka may dalang tabak? Bawal yan. Hindi. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating na rin sa wakas si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Sinalubong siya ng isang malungkot na balita. Basilio, nabalitaan mo na ba? Ang alin po? Ang balitang dakit daw si Cabezang Tales dahil madala raw itong tabak. Ganun po ba? Pwede ka naman na maupo. Sige po. Tumutunog na ang kampana, senyales na magsisimula na ang hating gabing misa. Si Basilio ay makailang ulit naglakad sa kalye at tiniyak na walang nakasunod sa kanya. Tinahak niya ang dating lupain ni Ibarra na ngayon ay pagmamay-ari na ni Kapitan Tiago. Ina, 13 taon na ang nakaraan. Tila kahapon lang na ang pinumungiti ay aking masilayan. Bangungot pa rin sa aking isipan na masaksiyan ang iyong kamatayan. Pauwi na si Basilio nang marinig niya ang yabag at ang dulit nitong kaluskos sa mga tuyong dahon. Nilapitan niya ito at nakatanaw siya ng isang anino. Sa una ay ang mag-aalahas si Simon ang nakita niyang naguhukay. Ngunit sa kanyang tuluyang paglapit ay nagimbal siya ng ang taong kanyang natanaw ay ang taong tumulong sa kanya. 13 taon na ang nakalilipas. Walang iba kundi si Ginoong Crisostomo Ibarra. Marapitin niyo sana akong tulungan sa iyo, Ginoo. 13 taon na ang nakaraan.
Nung ako'y inyong tulungan, nailibing ang bangkay ng aking ina. Ng isa pang lalaki. Hayaan niyo ako, susuklian ko ito. At sa palagay mo, sino ako? Isang taong dakila, isang taong inakala ng lahat ay patay na, at ang kanyang kabiguan ay aking ding ipinagdamdam. Totoong ako ang taong yun. Ngunit dahil sa mga nangyari, ay binago na ako ng panahon. Ano po ang inyong binabalak? Ang pabagsakin ng pamahalan, ang padali ng pagbagsak nito, kahit marami pang dugo ang matapon. Kahit na sa iyong kapalaran ang patutungan ng aking mga plano. Ngunit batid kung marami ka pang pagbabayaran sa pamahalan, kaya't maaari pa kitang pakawalan. Subalit, ang ganitong mga bagay, hindi ba't dapat solusyonan sa mapayapang paraan? Payapang paraan? Ano lamang iisipin ng iyong ina at ang iyong kapatid? Ginusto mo pang magpatayo ng akademya para sa wikang Kastila. Ano tilad na bulag ka na, Basilio? Gusto ko lamang na tahimik na buhay. Sa oras na matawan kay puntan mo lamang ko sa bahay ko sa eskolta. Doon ay may sisigurado kung matutulungan kita ng buong puso. Dumating ang araw ng pag-alis ni Huli upang lumuwas ng Maynila at manilibihan sa kanyang magiging amo. Malungkot na sumikat ang umaga para sa kanilang dalawa ni Tandang Selo. Pagdating po ni Ama, pakisabi na lang po na natuloy ako sa pagpasok sa eskwela. Marunong magsalita ang amo ko ng Kastila. Tiyak na matututo ako roon sa pinakamurang halaga. Namuo ang luha sa mata ng matandang lalaki. Sa kabilang banda, si Tandang Selo ay labis na nagdamdam na hindi man lang siya nabati ng apo ng maligayang Pasko. Tandang Selo? Tandang Selo? Dinalaw naman siya ng ilang kaanak, ngunit sa pagkakataong iyon ay huli na. Maligayang Pasko po. Napipina ang matanda at hindi na kailan pa narinig ang tinig nitong bumigkas ng mga salita. Ay, napipi. Nakarating sa kaalaman ni Hermana Penchang ang sinapit ni Tandang Selo. Siya ang matandang deboto na pinaglilingkuran ni Huli. Sa paningin ng Hermana ay makasalanang kaanak si... Madalas iparanas ng Diyos ang mga ganitong bagay sapagkat ang tao ay makasalanan. Kung sana'y tinuruan natin ang kabanalan ng ating mga kaanak, ngunit hindi natin ginawa. Akala mo isang babaeng malapit ng ikasal ay hindi pa marunong magdasal? Sukat bang magkamali sa Aba Ginoong Maria at Santa Maria? Sus, Maria Joseph, sino mang makakarinig sa kanya ay magkakasala? Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Nakabesang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ng Huli, ay mainit pa rin ang naging pagtanggap niya sa dayuhang panauhin. Inala ni Simon ang sitwasyon ng mga daraanan sa nayo at kung sasapat ba ang kanyang revolver upang maipagtanggol ang sarili laban sa mga... May mga baril silang kayang iputok mula sa malayo. Malayo yan kayang marating ng balang ito ng baril na ito. Dumating sina Kapitan Basilio at ang anak nitong si Simon. Maaari bang bumili ng alahas sa lang ng 3,000 piso? Nalaman kong ayaw mo ng peking ginto at huwad na bato. Oo nga po, mga brilyante at mga antigong bato lamang. Yan ang hilig ng aking ama. Wala ka bang nais pagbili sa akin, Kabesang Tales? Ang lahat ng aming ari-arian ay napagbili na ng anak kong si Huli. Kung may natira man ay hindi na ito ganun kahalaga. Ang laki po ni Maria Clara. Siya nga, kukunin ko. Yan ay relikaryong may brillantes at esmeralda. Nagugustuhan ko ang isang ito. Magkano mo ito pinagbibili sa akin? Kung maaari ay nais ko munang hingi ng pahintulot ng aking anak bago ko ito ipagbili. Babalik ako bago gumabi. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng tresilyo ang mga matataas na opisyal. Ilang sandali pa, nainis na si Padre Camora dahil napansin niyang sadyang nagpapatalo ang dalawa pang pari sa Kapitan General. Kahit sino pa maglaro, hindi makakatagal! Punyamas! Kahit kaya hindi ako magiging manlalaro ng baraha! Kung gayon, tawagan natin si Simon. Simon,
Agad nakipaglaro si Simon sa mga opisyal hanggang sa napunta ang kanilang usapan sa pagpapatayo ng akademya para sa wikang Latin. Ano nga ba ang balita doon sa pinapatayo niyong akademya para sa wikang Latin? Mapangahas na ilim. El deseo es sospechoso. Isang anyo na paghihimagsik. Kapitan General, alalahanin niyo ang wika ay matinding sandata. Pobres estudyantes. Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang mga inchik. Senyor Simon, ikaw pala iyan. Upo muna ikaw. Senyor Simon, aking negosyo lugi. Ako hirap na ngayon. Ano aki gawa? Ano? Nalugi ka? Pagtatanggol kita sa mga opisyal, ang lahat ng kumontra ay daan mo sa akin. Maraming salamat, senyor. Ikaw ba italaga? Siya nga pala, Quiroga. Mayroon akong ipupusit ng mga baril. Nais kong itago mo ito. Aba, delikado iyan. Baka ako sabit. Huwag kang mag-alala, Quiroga. Akong bahala sa iyo. O siya, ako payag na. O siya, ako'y mauna na. O sige, ikaw ingat, senyor. Si Mr. Lee ay isang Amerikano na nakatakdang magtanghal sa perya upang mapanood ng mga tao ang misteryosong ulo na nakapagsasalita. Malugod niyang tinanggap ang mga panauhing praile at mataas na opisyal ng pamahalaan. Isang nakakatakot na ulo ang inilabas ng Amerikano mula sa kahon, dahilan upang mapasinghap ang mga manonood. Magsalita ka at magpakilala, Esfinge. Ang ngalan ko'y Imutis. Ako'y umibig sa anak ng sardote na pinaginasaan din ng isang batang sardote ng Abaytis. Isinangkalan niya ang sulat ko na kinuha niya mula sa babaeng aking minamahal. Ako'y nakatakas mula sa pagkasakdal, ngunit namatay sa lawa ng oras. Sardote ng Abaytis. Ako'y bumalik upang ipahayag ang kapalastangan sa Diyos at upang tawagin ka sa kamatayan. Huwag maawa ka! Mamamatay tao! Banal-banalan! Sa kabila ng kaabalahan, dumating si Simon upang kamustahin ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Kumusta ang may sakit? Maluba na ang kanyang sakit. Kumalat ng lason sa kanyang katawan. Anumang oras, bukas, kumakalawa, maaari siyang malagutan ng hininga. Kagaya ng bansang Pilipinas. Makinig ka sa akin, Basilio. Sa loob ng isang oras ay sisiklab ang digmaan. Ginamit ko ang aking lakas upang mahulog sa kamay ko ang pamahalaan. Ngayon, tatanungin kita, kanino ka ba pumapanig? Nasa labas si Kabesang Tales, kaya't magpasya ka kung sasama ka ba o hindi. O kung ituturing mo kaming kaaway. Ano bang dapat kong gawin? Simple lang, Basilio. Pamunuan mo ang pangkat na papasok sa kumbento ng Santa Clara upang kunin ang isang nilalang ay batid kong nakilala mo. Si Maria Clara? Oo, nais kong iligtas mo siya. Kaya ako bumalik at nagtatag ng revolusyon ay alam kong nasa paraan lamang ito mabubuksan sa bioteryo. Nais kong ilayo mo ang aking sinta mula sa kaguluhang nilikha ko. Subalit, Ginoo, natatakot ako na nahuli ka na. Patay na po si Maria Clara. Ano? Bawin mo ang iyong sinabi, Basilio! Gustuin ko man po, ngunit yun po ang totoo. Kanina nga pong ganap na 6:00. Sinungaling! Nagdadahilan ka lamang! Ilang araw na siyang may sakit. Narito ang sulat na ipinadala ni Padre Salvi kay Padre Irene upang ihatid kay Kapitan Tiago. Tumugtog kaninang hapon ng agonyas para sa kanya. Hindi! Hindi ko man lang siya nakita habang siyang namatay. Nang sumapit ang umaga ay nakatakda na ang mga gagawin ni Basilio. Aking nagamit ang malaking bahagi ng aking ipon sa pagtubos kay Huli at sa paghahanap namin ng matutuluyan ni Ingkong Selo.
Basilio, ikaw ba'y nasa piging kagabi? Wala po. Dahil masama ang kalagayan ni Kapitan Tiago, ay siya aking kinailangang samahan. Mabuti. Pero kasama ka ba sa asosasyon ng mga estudyante? Ako po ay nagbibigay ng aking ambag. Ito lamang may papayo ko sa'yo. Bawiin at sunugin mo na ang mga papeles na maaaring makasira sa'yo. Wala naman akong ibang hawak na papeles, kundi ang mga tala ukol sa klinika. Anong nangyari, Tadelio? Wala tayong pasok! Wala tayong pasok, Basilio. Napakainam. Sa anong kadahilanan? Ipapakulong tayong mga kasapi ng asosasyon. At ikinakatuwa mo pa yun? Basta! Wala tayong pasok! Tinahak na muli ni Basilio ang daan papunta sa universidad. Hindi ako makapaniwalang dahil sa walang kwentang pangyayaring ito ay mahuhuli kami at makaparusahan. Ang mga kabataan ba'y dapat na parusahan sa pagtatanggol ng kalayaan? Kahit mahal ang kaibigan ay tumalikod si Basilio rito at pumunta sa bahay ni Makaraig. Ngunit sa kasamaang palad, siya'y nakulong sa pagtungo niya rito. Sa pagkakulong ni Basilio ay namatay si Kapitan Tiago, kaya't labis ang pagdadalamhati na naramdaman ni Huli. Awa-awang Basilio, dagdagan pa ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Wala man lang ako nagawa para sa kanya. Ikaw ay tumahan ng huli. Hindi mapapalaya ng iyong mga luha si Basilio at hindi nito maibabalik ang buhay ni Kapitan Tiago. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Nararapat lang na gumawa ako ng paraan para sila'y tulungan. Si Patrick Amora lamang ang naisip kong pwedeng lapitan. Sige, ating subukan. Halika't ikay aking sasamahan. Ngunit ako po ay natatakot. Hindi kaya ng aking isip ang kapalit na hihingi ng Padre Camora. Huwag kang mag-alala, ikaw ay aking gagabayan. Hintayin na lamang kita. Ikaw na muna ang marap si Padre Camora. Padre Camora! Sino iyon? Si Huli po ito! Saglit lang at lalabas ako. Padre Camora, maaari niyo ba akong tulungan? Ano iyan, Huli? Si Basilio ay nadakip. Wala na po akong malalapitan, kayo lumisan na rin si Kapitan Tiago. Kaya ako ay nagmamakaawa sa inyo. Ako ay inyong tulungan. Patid ko ang iyong nalalaman na mayroong kapalit ang iyong hinihingi. Wag po! Wag po! Wag! 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 Ah! Diyos ko! Diyos ko! Si Padre Camora ay nilisan ang lugar ng Tiani at nagtuloy sa Maynila. Habang sina Isagani at Makaraig ay nakalaya na, gaya ng inaasahan ng lahat. Ngunit mas malala pa sa huling nakalabas ay ang kawawang si Basilio. Gandang umaga po, Kapitan General. Kamusta po si Basilio? Mas mabuti siya yung manatiling nakakulong. Ngunit siya ang pinaka-inosente sa lahat. Kung ganon, ating gawin ang tama. Siya'y makakalaya. Wala na akong pakisasabi ng iba.
Mas mainam yung kisa bagabagay na ako ng aking konsyensya. Sa kabilang dako naman ay labis ang lungkot na naramdaman ni Isagani nang malaman niya ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Pilaes. Mating ang mga ikinasal kasama ang mga panauhin habang si Basilio ay nasa harap ng bahay na nagmamasid. Simulan na natin ang seremonya. Kawawang Isagani, ngunit kawawa ang mga taong ito sa pararating na delobyo. Baka maaari ko silang bigyan ng babala. Ngunit, hindi ko dapat sayangin ang tiwala na ibinigay sa akin ni Ginoong Simon. Sa kanya ako may utang na loob, hindi sa mga taong naririto. At sa wakas, matatapos na rin ang aming pagtitiis. Sandali pa ay natamaan niya na si Simon dala ang lampara ng kamatayan at tumungo sa hagdan ng may pag-aalinlangan, ngunit siya'y nagpatuloy rin naman. Isagani, halika na't lumayo na tayo rito. May dinamita sa bahay na iyan. Ilang sandali na lamang at ang kaguluhan ay maaari na maganap. Bakit ako aalis? Bukas ay may iba na siya. Kailangan ko siyang makita. Hindi mo ako naintindihan, Basilio. Isagani! Maraming salamat, Simon. Susto, Ibarra. Kapitan General, maaari mo ba itong mabasa? Habang nagaganap ang eksenang iyon sa kalsada, ay pinagpapasapasahan ang piraso ng papel sa hapagkainan ng mga matataas na kawani. Juan Crisostomo Ibarra? Sino yan? Napakasamang biro! Matagal na siyang patay! Sino magsusulat ng kanyang ngalan sa papel na ito? Kilala mo ba ang sulat kamay nito, Padre Florentino? Kanya ang sulat kamay na iyan. Ituloy yan kasi yan. Walang kwento yan. Hindi kaya naisip tayong patayin? Padre Irene, pakikasalaman ng misa. Isang maganda ako! Matapos ang kaguluhang iyon ay umuwi si Bensaib at kaagad na isinulat ang mga nangyari. Nang sa ganon ay ito'y may ilathala kaagad. Kailangan kong may lathala ang mga pangyayaring iyon. Hindi ko hahayaan na umalis ang Kapitan General dala ang isang masamang karanasan. Kinakailangan ko ding ipamukha sa kanila na sila ay bayani, nina Padre Irene, Don Custodio, at Padre Salve. Hindi ko ito papayagan malithala sapagkat alam mong pinagbabawal ang paglalabas ng masamang pangyari sa isang kasalan. Hindi maaari. Ang hindi pagtanggap sa aking artikulo ay para na rin pagpatay sa isang anak na kay ganda. Ang ganong paghihirap ay dapat na makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Benzaib, inusod ng mga Tristan ang bahay pahingahan ng mga palay sa Pasig. At ang sabi, simuda yung pakanan nito. Agad naman na pumunta si Bensaib sa bahay ni Padre Camora
upang makakuha ng mas malinaw na detalye. May katotohanan ba ang balita? Inihanda ko ang kaso laban kay Simon. Kailangan natin siya matagpuan. Sa isang silid ay malungkot na nagsusulat si Padre Florentino sapagkat nakarating sa kanya ang isang telegrama na may Kastilang dadakpin at si Simon ang tinutukoy nito. Natigil siya sa pagsusulat ng kanyang maisip ang mga pilyong ngiti ni Simon. Paanong parang ko siya maililigtas? Simon? Simon! Bakit ka unang ng lason? Maghintay ka at hanap ko ng lunas. Hindi na kailangan, sapagkat ang buhay ko ay sandali na lamang. Diyos ko, anong ginawa mo, Ginoo? Ikaw yung minahon. Ang nagawa ay nagawa na. Makinig ka sa akin. Bago ako lumisan, ay nais kong makumpisal na ang aking mga kasalanan. Ngunit, totoo ba ang Diyos? Totoo ang Diyos, Ginoo. Siya ay narinig sa atin kahit sa mga oras na hindi natin nalalaman. Ayokong mamatay na ako'y may dalang kasalanan. Kaya hayaan mo akong ilahad sa inyo ang mga ito. Ako si Crisostomo Ibarra at totoong binala kong magiganti sa mga taong mapang-alipusta. Nasawi ang aking ama at nilagay nila sa kanilang kamay ang tadhana upang hadlangan ang pag-iibigan namin ni Maria Clara. Ako'y pumunta sa ibang bansa sa tulong ng yaman ng aking ibinaon sa gubat. Ay sa ganoon ay siyang aking pagbalik ay hindi lamang ngalan ng siya'y magbago. Ngunit pati na rin ang kapangyarihan. Ako'y nagkamali. Ako'y nagkasala. Patawad. Thank you.